Hi guys, it's me Cheryl and welcome to my channel. So, nandito tayo sa may sofa ngayon sa pag-uusapan natin na maganda ba ang buhay dito sa ibang bansa? Tauna guys, hindi masyadong okay pero pag nalagpasan mo na lahat ng mga problems, mga pagsubok dito sa ibang bansa is magiging maganda ang buhay mo. Sa sa ating mga Pilipino guys kasi, mostly yung mga tao sa Pilipinas when we say abroad is they are thinking that we have a lot of money, maraming pera, walang mga problema sa buhay, pero hindi nila alam ang buhay dito sa ibang bansa kasi guys hindi nila nararanasan yung mga nararanasan ng mga tao dito sa ibang bansa. Ang nakikita ka lang kasi ng mga tao sa Pilipinas guys is yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin, nakakapagtayo tayo ng bahay, nakakabili tayo ng sasakyan, nakakain tayo sa kung saan-saan, ayun lang ang mga nakikita nila. Which is hindi nila nakikita yung mga paghihirap ng mga tao dito sa ibang bansa, yung mga gano'n, hindi nila nakikita. Ang nakikita nila is yung good things lang. Kaya minsan is ang nangyayari is very negative yung mga tao sa Pilipinas as long as when they ask money from you, they ask money na hindi mo kayang ibigay is nagiging masama na yung ugali nating mga Pilipino. Mostly sa mga OFW na nasa ibang bansa, sila yung mga naapektuhan ng mga family problems nila kasi sila lagi yung bagsakan ng mga problema. So, 'pag hindi kasi tinutulungan ng mga OFW yung mga family nila sa Pilipinas, nagiging masama na sila, which is mali naman yun guys 'no, kailangan rin nating umintindi na hindi ibig sabihin na sa ibang bansa yung mga tao is kaya nila tayong tulungan every month na may mga problema tayo, mga ganyan. Kaya naman nila tayong tulungan which is kung may trabaho sila at saka guys sabihin ko sa inyo 'no, hindi lahat ng mga Pilipino malalaki ang mga sahod dito sa ibang bansa. May mga Pilipino rito na mostly nagbabayad sila ng renta at renta ang pinakamahal 'no. Hindi naman sila owner ng bahay dito sa ibang bansa guys, kasi kung magiging owner ka ng bahay dito sa ibang bansa is malaking halaga ang babayaran mo. Minsan nga kung gusto ninyong magkaroon ng bahay naglo-loan pa kayo sa bangko, tapos every month yung pang binabayaran yung guys 'no. Tapos 'pag may sasakyan pa kayo, kung wala kayong pera na fully paid yung sasakyan is monthly niyo siyang binabayaran. Puwede kayong kumuha ng sasakyan guys na hulugan kaso napakadami ng hulugan. Sobrang dami na kasi kung hulugan yung bahay ninyo, every month yung binabayaran tapos hulugan pa yung sasakyan ninyo, wala. Parang natambakan na kayo ng every month na binabayaran dito sa ibang. Kailangan din kasi nating umintindi na hindi lahat ng mga tao sa ibang bansa is maraming pera. Mostly kasi guys, ang mga Pilipino rito, hindi lang iisa ang trabaho nila. Minsan 2, 3, 4, 5, depende yan sa schedules nila 'no. Kung sakaling may schedule ka at hindi masyadong crowded yung schedule mo, meron ka pang vacant the next day or may vacant ka na 3 hours or 3 minutes, I don't know. Pwede kang mag-part-time dun 'no. So, minsan kasi guys sa mga Pilipino dito talaga bugbugan sa trabaho. Hindi kami puwedeng mag-stay lang ng walang ginagawa kasi ang daming bills na binabayaran guys 'no. And for us kasi guys, talagang nakakaipon talaga yung mga OFW lalong-lalo na kung hindi sila laging hinihingan ng pera ng mga family nila sa Pilipinas. Kasi guys, para sa akin kasi, hindi niyo dapat i-shoulder lahat ng mga gastusin at mga problema niyo sa mga tao sa ibang bansa. Kasi may mga problema din naman 'yan guys at kailangan din nilang i-think naman yung buhay nila kasi hindi naman forever na bata yung mga tao diyan sa ibang bansa na habang buhay sila makakapagtrabaho. Darating ang araw na magreretiro din sila at hindi na sila makakapagtrabaho. Kasi sa atin, mostly kasi sa ating mga Pilipino, makikitid yung mga utak natin. Hindi tayo marunong umintindi. 'Pag may ginusto tayo sa kanila, gusto natin nakukuha agad-agad. Which is kailangan niyo ring intindihin na may buhay din sila sa ibang bansa at may buhay din kayo sa Pilipinas. Ano pa yung vice versa ba ang tawag doon na kailangan ninyong tulungan ang isa't isa. Hindi niyo pwedeng ipa-shoulder lahat ng mga problema ninyo sa mga tao sa ibang bansa at wala kayong ginagawa doon kasi sinasabi niyo lagi,
Mga tao sa ibang bansa wala problema, maganda ang mga buhay. Maganda lang ang mga buhay nila guys kasi may trabaho sila. Papangit din ang buhay nila oras na hindi sila magtrabaho. Paano nila mababayaran yung mga bills, taxes, gasolina ng sasakyan, mga pang-aral ng mga anak nila. So, ayun. So, ayan guys, na-share ko lang sa inyo ang buhay OFW dito sa ibang bansa. Nakadepende kasi yan sa buhay ninyo if maganda or pangit ang buhay ninyo. So, marami kasi sa ating mga Pilipina na minsan yung mga buhay nila sa ibang bansa is dreadful at may mga nasuswertehan din minsan.